Ito yung balita na napanood ko na ginawa to ng dokumentaryo sa mainstream media, sa GMA7. Ito sa Reporter's Notebook. Ito yung flood control na pinagyayabang dati ni Bongbong Marcos nung panahon sa kanyang SUNA na mayroon siyang 5,500 na flood control. So ito yung flood control sa may Pampanga to na nangyari na ang mga tao doon nag-iyakan na galit dahil sa hindi inayos ang paggawa. At saka makikita dito sa balita na to na wala talagang katibay-tibay kasi walang baka lang, as in parang mga plate bar ang tawag niyan. Parang tawag niyan. Basta parang mga plate lang siya na tinusok sa may ilog. Ito yun, isa yun sa mga project na malaking project to kasi kulang-kulang 100 million to sa may Arayat, Pampanga. Ang laking project to, pero makikita nyo itong ginawa nila sa flood control na sobra talagang parang hindi mo ma-imagine na umabot ng 100, kulang-kulang 100 million dahil talagang hindi maganda pagkagawa. Biglang nag-collapse itong ginagawa nilang flood control. Kaya itong gobyerno na to, mano talaga natin na sobra talaga sa korupsyon. Kasi ito, walang mga bakal. As in, mga plate bar lang talaga yung forma lang na yun ang tinusok doon sa may Tapos biglang natumba, tapos may mga bahay pa nitong nadamay. Kasi tabi nga to siya ng ilog na ito yung catch basin daw to ng Pampanga na papunta din to sa may ibang probinsya pa. So nilagay ito ng flood control para di aapaw tong tubig pagka just in case na ulan na malakas. Pag bumaha na, di aapaw. Pero ano nangyari ito noong bagyong Christine, umapaw to yung ilog na to. Ipakita ko sa inyo yung video na to at sabay-sabay natin panoorin. Magsisilbi sana ng proteksyon ng mga residente sa Arayat, Pampanga laban sa baha ang slope protection o retaining wall na ito sa gilid ng ilog. Ang halaga nito, halos 100 milyong piso. Pero wala pang isang taon mula nang gawin ito. Bakit biglang gumuho ang flood control project? Diyos ko po, lawan niya po yung melyari. Ay delikado na. Kasi naya ka nito, bakit ka tangkulon? Nepong kalalam, megtwag nepo ining bakal gagawan do. Ayami muya pa pong crack. Balang kayo mamakbong niya pa po siguradong magtwagyarin po ini. Kaya mga residenteng nakatira sa gilid nito, kinailangang lumikas dahil sa panganib. Wala nyo eh, ma'am. Ali na kayo pamatutod ken, delikado po to. Pating balay man, akbag. Manawagan kami po, kaya tang ginawa, Diyos ko po sa masa niya, makakalunos na po rin tao gini. Karakal na po madamage. Yung design ninyo, bakit gumuho ng ganito? Sayang po tong project, no? Sayang yung pera. 100 meters ang haba ng retaining wall na ito. Itinayo para hindi bumaha dito sa bayan ng Arayat sa oras na tumaas ang tubig sa ilog. Pero matapos lang ang higit 1 taon, gumuho na ang bahaging ito ng retaining wall. Sa bayan ng Licab, Nueva Ecija, isang flood control project din ang nasira sa kasagsagan ng Super Typhoon Pepito. Ang halaga nito mahigit 47 million pesos. Dahil sa pagkasira ng proyekto, lumubog ang buong bayan at nawala ng hanap buhay ang ilang magsasaka. Nasira nga itong party na to na lahat ng tubig dito sa amin umuho. Ang bawat proyektong ito pinontohan ng pera ng bayan. Kaya dapat lang na magsuri at magtanong, nasaan ang pera? Ay ma, kakulkul na.
Hapon ng August 16, 2024, nagkagulo mga residente ng Barangay Cantading, Arayat, Pampanga nang biglang magbitak-bitak ang lupa sa tabi ng ilog pagkatapos ng pag-ulan. Ang rin yung grabe yun. Mas grabe po niya ini. Pati nga po niya ini. Nadinugtuloy niya mamakanya niya. Dahil itinuturing na catch basin ang probinsya ng Pampanga, pinatayuan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng slope protection o retaining wall project ang lugar. Magsisilbi sana itong proteksyon ng mga residente at komunidad sa tuwing tumataas ang tubig sa Pampanga River. Guys, lawan niya po yung giwado. Ay, magbalag yan diretso. Diyos ko po, lawan niya po yung melyari. Ay, kadelikado na. Lawan niya po yung melyari, oh. Nepong kalalam. Megtuwag nepo ining bakal gagawan do. Ay, mimuya pa pong crack. Balang kayo mamakbong niya pa po siguradong magtuwagyarin po ini. Lawan niyo naman po. Dahil sa nangyaring pagguho, halos mabungkal na ang lupa sa paligid ng nasirang proyekto. Pati mga bahay, nasira na. Ali na kayo pa matutod ken, delikado po to. Pating balay man akbag. Nawagan kami po, kaya tang ginawa, Diyos ko po sa masa niya, makakalunos na po rin tao keni. Karakal na po madamage. Ang residenteng si Marcos Castillo, napansin pa raw ang unti-unting pagbitak at pagbaba ng lupa sa kanilang lugar. Nung una po, parang kalahating metro isang araw. Kinabukasan, 1 metro. Hanggang sa, ngayon na, may 3 metro na siguro niyan, lalim. Pero isang gabi, bigla na lang daw silang nakarinig ng malakas na puto. Gumuho na pala ang proyekto. Yan pala yun, yung napuputol na konkreto. Tsaka itong mga na to, bakal, yung mga tubo na yan. Yung po pala yung pumuputok. Tampong kinaumagaan, napansin na po namin na, bumagsak na po. Dahan-dahan pong bumababa yung lupa. Sa pagguho ng retaining wall, nadamay ang kanyang bahay at halos wala nang natira. Ito po yung mismong bahay ko. Yan ang kusina, tsaka kwarto. Nalaglag na po yung kalahati ng kwarto. Makakatulog pa po kaya rito na maimbing. Siyempre po, hindi na po, no? Kaya po nababahala po ako. Sobrang bigat po. Siyempre po, dito na po ako lumaki at nagkapamilya. Hindi naman po basta-basta iwan ko po itong itong lupa kong to. Sa dokumentong nakuha ng reporter's notebook mula sa DPWH, nakasaad na nagkakahalaga ang retaining wall ng 91.6 million pesos. February 2023 nang simula ng DPWH ang proyektong Flood Management Program, Rehabilitation of Flood Mitigation Facilities within Major River Basins. Idineklara itong 100% completed noong October 2023. Nagmula ang pondo sa General Appropriations Act o GAA o Kaban ng Bayan. Pero wala pang 1 taon, gumuho na ang proyekto. August 19, 2 araw matapos ang pagguho, nire-restore niyo po ngayon. Alam niyo na, have you taken into consideration na pwedeng gumuho ulit dahil gagalaw yung lupa? Actually po, nilagyan na namin ng sa labas yung banggaan ng tubig. Nilagyan na namin ng mga debris na malalaking bato para hindi na po pangayin ng yung lupa dito sa loob. 107 meters ang haba ng proyektong ito. Sa nangyaring pagguho, 50 metro ang nasira at apektado. Paliwanag ng kontraktor, sinunod lang nila ang disenyong ibinigay ng DPWH. Ano hong sabi dun sa design ng DPWH? Kakayanin dapat to? Opo, dahil ganyan po kasi yung ginagawa sa ibang Sa ibang? Project po. Doon po nitong ginawa ng dinugtungan namin. Pero dun po sa design, sinabi po ba na posibleng gumalaw yung lupang to? Wala. Hindi po. Bakit hindi ninyo alam? Bago po itayo itong retaining wall, almost 100 million pesos pa naman,
Bakit hindi nyo alam na mangyayari yun? Hindi ba dapat na pag-aralan po yun? Hindi po namin kasi. So sayang. Sayang po tong project, no? Ito yung pinagyabang niya na sobrang dami niyang flood control na ginagawa. So ano nangyari nun? Niluloko niya itong mga tao sa Pampanga. At saka haabot pa to sa mga karatig probinsya. Alam naman natin itong Pampanga, itong Bulacan, Pampanga, ito papunta ka na dito sa may sunod pa ng probinsya nito. Patag to eh, itong mga lugar na to. Kaya pagka umulan to, yung lahat na tubig nito, talagang mapupunta sa kanila. Kasi tinatawag silang catch basin. Kasi ang tubig yan galing sa mataas na lugar, babagsak yan doon sa mababa. Kaya ito sila, kawawa pagdating ng tag-ulan kasi babahain talaga sila. Yung mga bahay nga nila, di ba nakita natin na sobra ng lalim ng tubig, bubong na lang nakita, tapos anong kabuhayan nila doon? Wala na. Lalabas sa bahay nila, magbangka na nga lang eh. Tapos imagine yung engineer na kausap yung reporter na yon. Parang hindi engineer, hindi alam ang ginagawa. Tapos itong mga ginagawa nila, ni-repair, yun, binaha pa rin. Yung residente doon, kawawa kasi yung bahay niya, una, kusina yung bumagsak, yun, nung sunod na araw, lahat na, tinangay na lahat yung bahay niya. Dahil yun sa kapabayaan, tapos, di man lang sila nag-testing kung anong pwedeng gawin talaga. Siguro makikita natin yan sa may Pasig River, ganun ang dapat na ginagawa nila. Kaya lang dito sa Pasig River, nakikita ko yan na mukhang okay naman. Itong engineer na in-interview, parang hindi sila naggawa ng parang i-research mo na lang yung lupa. Kung anong klaseng lupa yun, malambot ba sobra pag ganyan talagang malambot yun pag inulan na kasi walang tigil ang ulan, ang tubig nandyan pa. Itong Pasig River, napalibutan na halos ng yung mga bakal na yan. Pero itong Pampanga, ilang metro lang yan. Sinabi lang yung ilang metro yun. Pero bagsak. Sobrang dapa talaga. Parang dinaanan ng bagyo talagang hinampas lang. Tapos ayun, dumapa. Yung pera natin yan, sayang. Kasi galing talaga sa kabanang bayan yun. Ang ginastos nila yan dyan. Tapos ngayon, itong budget ngayon, ang pinakamalaking budget, DPWH. Ang project na yan, DPWH yan. Anong nangyari? Yan ang kagawan talaga sa gobyerno na to na korupsyon. Tapos ang iba nito mag-comment panahon pa ni Duterte. Hindi yun. Panahon ni Duterte dahil itong ginawang flood control na to ay nag-umpisa noong nakaraang taon lang, 2023. Walang isang taon dapa ang flood control. So na naman kay Duterte, lahat naman ngayon ng mga tao pag nangasira, Duterte. Pag maayos, Bongbong Marcos. Wala pang ginawa itong Bongbong Marcos na ito ng mga project ngayon. Wala itong ginawa mga proyektong malalaki ngayon na kagaya kay Duterte na ginawa itong taon na ito itong sa loob ng halos 3 taon, marami na tayong nakikitang ginagawa ng mga malalaking project. Pero itong administrasyon natin ngayon, wala. Anong ginawa nito? Ni Cubita, wala. Puro na lang to siya cutting ribbon, hindi naman sa kanyang project yan. Kawalang hiya na itong ginagawa ngayon ng presidente na to. Itong ngayon, yung ginagawa lang sa budget, ayan na, nagka-problema na nga, hindi pa niya pirmahan. Inisa-isa na naman daw para makita talaga kung saan. O idiretso niya yan na kung tanggalin niya yung akap para isa yan sa nagpapalaki ng sa DSWD. Tapos itong sa Kongreso mismo nang hingi ng budget, nilakihan pa nila. Dapat yan ang tanggalin niya. Di na magsilip pa sa iba. Tapos itong sa DPWH, kung anong dinagdag dyan, yun lang titingnan niya. Kaya lang inisa-isa daw. Ano yun inisa-isa niya? Para makakuha pa siya doon sa ibang departamento, o ibang ahensya, para doon siya mangulimbat. Ay, por Diyos, por Santo, itong presidente natin ngayon talaga. Itong mga nagdipinsa nito, ewan ko ba nga sa inyo, nakakahiya kayo pare-parehas sa pag-uumpugin ng mga ulo nyo.